Hindi lang magagandang tanawin na ang dinarayo ng ilang dayuhan sa Batanes. Ang ilang sinasadya nila hindi raw dapat kunin. Kaya hinabol sila at inaresto ng mga otoridad. Sumama sa operasyon si Ian Cruz at narito ang kanyang eksklusibong nasaksihan. Naggagandahang mga burol. Mga luma pero matitibay na bahay na bato. At malinis na mga dalampasigan, mga postcard perfect na tanawin ang karaniwang dinarayo sa Batanes ng mga turista kabilang ng ilang dayuhan. Pero iba ang pakay ng mga dayuhang binabantayan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard. Ang target nila, mga lamang dagat sa palibot ng Batanes. Nasa dulo na po tayo ng Pilipinas at yung ating po nasa likuran ay yung Yami o Amyanan Island at sa lugar na ito, dito na nagkukumpol-kumpol yung mga mangingisdang banyaga upang kunin yung yaman ng ating bansa. Kaya sumama kami sa pagbabantay ng BFAR at Coast Guard. Captain, bakit kami mga sinasabi nila? Pasado alas 12 ng hating gabi nang mamataan ng aming grupo ang tatlong malalakas na ilaw sa Amyanan Island, ang huling isla ng Pilipinas sa norte. May ilang ilaw pa nga na patay sindi. Signal raw na nakababa na ang fishing line ng mga dayuhan. Nang aming malapitan, makikitang malaking barkong pangisda pala ito na maya-maya'y nagpatay ng ilaw. Sa mas maliit na barkong pangisda na, natuon ang aming atensyon pero kahit ito, nagpatay din ng ilaw. Kaya binuksan na ng aming barko ang searchlight nito para makita pa rin ang mga banyagang mangingisda. Dito na nagsimula ang habulan. Makailang beses na muntikang masukol ang banyagang fishing boat na muntik pa naming makabanggaan sa isang punto kung hindi biglang inatras ng kapitan ang aming barko. Sadyang maingat na raw ang Coast Guard matapos mauwi sa pagkamatay ng isang Taiwanese fisherman ang paghabol nila sa barko noong 2013 sa Balintang Channel. They try to collide with us, so we evade the collision so that we will not be charged of ramming their vessel. Pero ang tinutugis na barko tuluyang nakalayo tungo sa border ng Pilipinas sa Taiwan. Papatay ng ilaw dahil ginagamit nila yung cover of darkness. And then dahil napakalapit natin sa border, siyempre to some extent mag-i-sensitive tayong i-pursue sila. Hindi man nakahuli, nanatili pa rin kami sa lugar. At bago mag alas 5 na madaling araw, isang fishing vessel ang pinursige na naman ng aming barko hanggang aming abutan. Apparently, tulog yung ibang crew At kapitan lang saka ilang crew yung gising. Agad sumampa roon ng ilang taga BFAR at mga taga Coast Guard sa Taiwanese fishing boat na Shengfeng 12. Sabi ng 4 na Indonesians at 2 Taiwanese sa sakay nito, hindi raw sila nangingisda at patungo lang Thailand. Sabay pakita ng papeles na nagsasabing nakarehistro ang vessel nila sa marina bilang fishing boat Teresita. Pero sabi ng aming kapitan, sa piskalya na lang sila magpaliwanag. Hindi dapat dumadaan dito kasi meron tayong sa FAO 200 na mere entry ng vessel dito may constitute poaching. Ang mga nakausap kong mangingisda natuwa sa pagpapatrolya ng BFAR at Coast Guard. Apektado ba kayo? Opo, kasi nawawalan po kami ng isdang mahuli. Bakit po? Hinuhuli nila yung malalaki. Dapat ba laging may nanguhuli, gano'n? Sana, yun sana dahil bawat puntaan namin dun, walang araw na walang Taiwanese dun Sabi ng pamahalang panlalawigan, may lugar na raw na gagawing pantalan para sa mga patrol vessel na magbabantay sa kanilang dagat. Mula rito sa Batanes, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.